Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Network News. Magigirumduman na pinutulanin na kamot ang aki kan mga kidnapper. Sigon kay Rimulya, aram na ka na Philippine National Police ang mga tao nagdukot sa aki kan na Pebrero 20 ngonya na taon. Sigon kay Rimulya nado kaya nagadanaan na driver kan aki sa San Rafael, Bulacan. Nakuha sa driver na nagkapirang gamit kan mga sindikato. Pinagalinaw man ni Rimulya na mayong ransom na ibinabayad na pamilya ka na biktima. Nado kaya subot ka na PNP ang kinakamugtakan ka na mga suspitsado kung kaya napiritan na bayaanan ang aki sa syudad ka na Parañaque. Sinabi pa ni Rimulya na mga absent without leave o awol na mga pulis asin na militar ang nagsiserving bodyguards ka na sindikato. Sinabi man ni PNP Anti-Kidnapping Group Director Colonel Elmer Ragay na 8 kaso na kidnapping ang nairehistro niya na taon. Sa sinambit ng numero 5 kaso na naresolveran mentras na 3 kaso pa ang padagos pang iniimbestigaran. Padagos na dinodominar ka na 8 senatorial candidates ka na alyansa para sa bagong Pilipinas ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang top 12 sa senatorial survey. Padagos na dinodominar ka na 8 senatorial candidates ka na alyansa para sa bagong Pilipinas ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang top 12 sa senatorial survey. Sigon sa Social Weather Station Survey, dahil natatanyog sa number 1 spot si ACT CIS Representative Erwin Tolfo. Kakampi mo. Network News. Naigwanin na 45% na voter preference. Uminangat naman si Senador Bongo na igwanin 38%. Gikan sa ikaduwang pesto buminagsakman sa ikapat na pesto si dating Senador Tito Soto na may 34%. Suminagat naman sa ranking si Ben Tolfo na igwan na 34%. Laugman sa top 12 sinda Senador Bong Revilla, Pia Cayetano, Panfilo Lacson, Ronald De La Rosa, Manny Pacquiao, Abi Binayasin na Willie Revillame. Dahil managarayo sa winning circle sinda alyansa candidates sa Las Piñas sa Representative Camille Villar asina Senador Amy Marcos. Nasa ika-16 na pesto sinda alyansa candidates sa Benor Abalos mentras nasa ika-18 pesto si Senador Francis Tolentino. Sa minutos sa makadisa na oras na alas 5 na pagkaaga sa iba pa na detalyas ka na sa tuyan na mga barata. Balikan niya to na detalyas ka na sa tuyan na mga barata sa lado nasyonal na paman giraray. Ibababa pa ka na Departamento ka na Agrikultura sa 49 pesos ang kada kilo na maximum na suggested retail price sa imported na bagas.
Sigon ki Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel. Apon nini sa Sabadong Marso 1. Sigon ki Laurel enot ng pagkakaton nini na uminoros sa 50 pesos kada kilo. Ang imported na bagas sa poon kan na isunad ang MSRP may anom na simana na ang nakakagi. Pero sigon kay Laurel day pa may papasunod ang MSRP sa enterong nasyon imbes. Mangyayari lang ini duman muna sa Metro Manila, iba pang darakulang syudad asin na urban centers lang. Enot nang pinagatalaan sa MSRP sa 58 pesos ang kada kilo ni nabagas. Kakampi mo. Network News. Sigon pa man na kay Sekretaryo Laurel, nasa 62 sa sagod 64 pesos ang presyo kan kada kilo ni nabagas sa kanday pa ipinapasunod ang MSRP. Oras na doon yan na 12 minutos sa makalis na oras na alas 5 ni na pagkaga sa iba pa na detalyes ka na sa tuyan na mga bareta. Magabat na bulos ng trapiko sa probinsya ka na Quezon na mapapahatanda matapos ang konstruksyon ka na Katanuan na diversion road. May kukonsiderar na significant milestone na sa probinsya kan Quezon. Ang natapos ng Katanuan na diversion road. Sigon ki Department of Public Works and Highways o DPWH sa Region 4A Director Jovil Mendoza. Masosolusyonan ka na Katanuan na diversion road ang magabat na bulos ng trapiko sa may partikan na Quezon na pasiring sa Bicol Region. Siring man iba pan mga banuan na sina distrito sa probinsya ka na Quezon, arog ka na Mulanay, General Luna Lopez sa sina Buenavista. Maserbi man yung alternatibo nga rota ang Katanuan Diversion Road sa panahon kan kalamidad na kung saan maka-experience nin pagbaha ang nakatoda ng rota sa probinsya. Ang nasambit ng diversion road na pinunduhan ni na 34.3 milyon de pesos. Ang may 4 na linya, may proper drainage para maibitaran ang paggabaha. Sa iba pa na bareta, aramon niya to na bareta gikan na sa luwas. Duwang persona dakop sa pagkawat ni na sugal duman sa banuan ka na Kabusaw Camarines Sur. May kagravito sa detalyes kan bareta. Maatubangon yan sa paglapas kan PD 1602 o ang Anti-Illegal Gambling Law. Anda duang mga persona duman sa banuan kan Kabusaw Camarines Sur matapos tan mag-ini ang madakop kan mga otoridad mantaga nagsasagibon ng illegal na pagsusugal. Sa report gikan sa PNP Kabusaw pasado na 4:20 nin pagkahapon kasudma duman sa barangay Barceloneta, Kabusaw Camarines Sur kan magkondusir kan sa indang anti-illegal gambling operation ang mga kabuhan kan Kabusaw Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Captain Albert Hoben na nagresulta sa pagkakadakop kan mga persona ninda alias Romelo, 56 anyos para Oma, residente kan Barangay Biyong, Kabusaw, Camarines Sur, asin alias George, 26 anyos soltero, para Sira, residente kan Barangay Mangga, duman sa manuaan kan si Pokot, Camarines Sur, ang nasambit na mga persona, ang nagsusugal sa buot sa apod na Caracruz, na bawi sa indang posisyon, iyo ana kwarta na nagkakantidad 1,070 pesos sa man iba-ibang denominasyon asin ang tulong pidaso kang 1 peso coin na pinagamit bilang pamato. Ang nasambit ng 2 persona ang tulos dinara dyan sa Patura kan Kabusaw Municipal Police Station para sa formal na pagsangat ni magkakanigong kaso. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi mo. Live report. Kakampi mo. Network News. Kinsi minutos sa makalisan na oras na alas 5 din na pagkaaga sa iba pang detalyes ka na sa tuyan na mga bareta.
Balikan niya to na detalyes ka na sa tuyan na mga barata sa lado nasyonal. Munisipalidad ka na Don Carlos sa Bukidnon na o Bukidnon na. Idineklara ng insurgency free sigon sa Philippine Army. Opisyal ng pinag-deklarang librido sa umakan na insurhensya na banuan kan Don Carlos duman sa probinsya kan Bukidnon. Ini sa pagiman na kan kapusugan kan resolusyon na pinagpabusog sa pinagsagibong ceremonial proclamation of stable internal peace and security sa GMZ Astrodome. Ana deklarasyon ka na insurgency free nangangahulugan na mayon ng aktibong armadong rebelde sa lugar na pwede ser na maghuma sa seguridad asin katrangkiluhan sa komunidad. Sigon kay Brigadier General Marion Angkaw, Commander ka na 103rd Brigade, ang triumpo na ini. Ang maserbing pundasyon para sa pag-asenso kan ekonomiya, pag-asenso kan na sosyedad asin pagpapakaray kan na kalidad ni nabuhay kan mga residente kan na Don Carlos. Pinag-umaw man ni Angkaw na pagpupumirit kan na 10th Infantry Division, lokal na gobyerno kan na lokal na gobyerno, Philippine National Police, Department of the Interior and Local Government asin iba pang ahensya sa pagkawikaw kan na triumpo na ini. Nainot naman na digdiyo ang pagdadeklara ni na insurgency free kan iba pan mga banuan sa Bukidnon, arog kan na San Fernando, kadingilan na Damulog, Dangkalan, asin na Kibawi. 18 minutos sa makalis na oras na alas 5 ni na pagkaaga. Sa iba pa na detalyes ka na sa tuyan mga bareta. Bareta sa lado lokal paman na o sa lado nasyonal paman na Giraray. Kakampi mo. Network News. Krimen sa Central Luzon, uminos man sa 6.33% sigon sa Regional Police Office 3. Pinag-report ka na Police Regional Office 3 na uminos sa 6.33%. Ang focus sa crime sa Central Luzon na po Enero 1 sundong Pebrero 22. Base sa datos sa gikan sa 474 na mga kaso kanakalis na taon. Uminos ini sa 444 ng mga kaso na nairesto sa parehong panahon na ngunya na taon. Kaibanan sa mga kasong inian na murder, homicide, physical injuries, rape, robbery, theft, siringman na carnapping. Sigon kaya PRO 3 Regional Director Police Brigadier General Jane Pardo, napaguros ka na krimen ang resulta ka na pinaiwas na kampanya ka na Philippine National Police kontra sa kriminalidad. Kaibanan digdian na masigot na pagpapasunod kan ganban na regular na checkpoint operations. Asin na mas pinaiwas na police visibility sa mga tinampo. Nenuli digdi 187 man iba-ibang klase ng armas asin mga pampasabog na kumpiskar. Asin na 190 individual man ang nagka-araristar. Pinaging kaminarman ka na Police Regional Office 3 na publiko na makipagtawangan sa mga otoridad sa paagi kana tulos na pagkataonin na impormasyon sa mga persona na iguanin mga kadudadudan mga aktibidades. 20 minutos sa makalis na oras na alas 5 ni na pagkaaga. Gunon niya to ang nadugan pang barata sa lado lokal. PSA Camarines liwat na nga po sa mga magurang na irehistroan na silang mga akis sa PhilSys. Maiko Garcia sa detalyas kan barata. Ipinahayag ni Raul Aspe Jr., Chief Statistical Specialist ng Philippine Statistics Authority sa Camarines Sur, na pwede nang magkugwan ng valid ID and below 1-year-old na aki. Inin kaminar kasi na opisina na aprobit sara
Ang pagkakataon matapos na inunsyar kang PSA Central Office na pwede nang iparehistro sa PhilHealth si mga aki below 1-year-old na kung last year at least 1-year-old sana ang minimum. Alagad nilinaw ni ASPE na para may rehistro ang aki dapat igwana ng national ID number ang mga magurang. Kung mayo pa, pwede naman na magsabay ang magurang sa kang aki na magparehistro sa PhilHealth. Aper pa kayan, kinakaipuan lang ni presentar ka magurang ang arinman sa mga dokumento arkang PSA, birth certificate o siali sa civil registrar, Philippine passport o arinman ng dokumento na yan ang pangaran kang aki, lugar asin aldaw kang kapangakian, asin kumpletong pangaran kan si mga magurang. Litrato muna kan aki an kukwanon kan sa idang primerong national ID. Dahil pakabalang biometric na fingerprint asin iris scanning. Ulit ay ni pagkukwanan kan sa idang pag-update kang ID sa edad na 5 anyos. Available ang sinang registration site sa Sarong Mall sa Crossing Almeida Highway asin sa LDP Mall sa Ciudad Canaga. Mientras tanto, tinawan linaw ni ASPE kan PSA Kamsur na si mga pending na ID na day pa na i-deliver nasa jurisdiction kang PhilPost o Post Office. Igwa naman ng electronic ID na soft copy available online na ready naman for download asin kung pwede naman i-print. Dagdag na bareta sa alado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. Mabalot sa Michael Garcia sa dugang na report sa lado lokal. Nagdara sa tuya sa oras na 22 minutos sa makalisang alas 5 ni na pagkagat sa Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalyes ka na sa tuya na mga barata, balikan niya to na detalyes ka na sa tuya na mga barata sa lado nasyonal. Mga examine ka na civil service examination sa bulan na Marso. Pinag-abisuhan ka na Civil Service Commission na maglaog din amay sa mga testing centers. Mga examine ka na civil service exam sa bulan ng Marso. Pinag-abisuhan ka na komisyon na maglaog din amay sa mga testing centers. Pinag-inkaminar ka na Civil Service Commission ang mga examine kan career service examination, pen and paper test na maglaog ni na amay sa saindan na eksaminasyon sa Marso 2. Sa abiso ka na Komisyon de Serbisyo Sibil o Civil Service Commission. Antes pa na mag-abutan na pinagtatala na daw dapat taramo na ka na mga examinian sidan mga school assignments. Kinakaipuan na mag-abutan mga inis sa testing centers mga alas 6:30 ni na pagkaga. Pag-abot ka na alas 5:45 isasarado na ang mga gate asin gabos ng late na mag-abot anday na papalagon. Asin day naman makakakuha ng eksaminasyon. Base kaya sa datos maabot sa 349,179 na examinees ang makuha ka ng eksaminasyon sa enterong nasyon sa Marso ngonya na taon. Mientras tanto sa iba pa na barata sa lado nasyonal na insidente ng kidnapping at siniba pang krimen sa nasyon. Pinaglalauman daan na mahuros. Kasunod man ka na pagpapauntok na sa operasyon na ka na Pogos sa nasyon ka na Pilipinas. Pinaglalauman ka na Philippine National Police o PNP na paguruspak ka na numero ng mga kidnapping incident. Kakampi mo, Network News. Na may rehistro digdi sa Pilipinas, kasunod man ka na pagpapangalad ka na Pogos sa nasyon. Sa press briefing sa Palasyo ka na Malacanang, sinabi ni PNP Anti-Kidnapping Group Director Colonel Elmer Ragay na ka na taon 2024. Nasa 32 na insidente ni na kidnapping ang sendang nairehistro. Sa mga insidente ni waluan na Chinese victims na mga dating empleyado ka na Pogo.
Gikan sa kabilugan na numero na 32,017 digdi na resolbirana. 7 na cleared na mientras na 8 na nagpapasaram pa sa investigasyon. Sabi ka na opisyal nangangahulugan inini na 75% na solusyon na efficiency ka na sa indang grupo. Para man sa enot na 46 na daw kan taon na 2025 na hiling man na subot. Ang 20% na paguros sa crime incidents sa National Capital Region kumpara sa kaparehong panahon kan taon na 2024. Pero digdi sinabi man ni DILG Secretary John Vica Rimulya na nagpapararani naman subotan na bidding para sa 911 emergency system. Asin ang pagdugang din na ribo-ribong CCTVs sa mga major urban areas na mga katabang sa paglaban sa krimen. 27 minutos sa makadisa na oras na alas 5 din na pagkaga. Aramon niya to na dugang ka pang barata gikan na sa luwas. Gunon niya to na report na magaling kunyan kay kakamping Junel Cuba. Brad, good morning. Salamat tol. Dahil na nag-triumpo ang pagtago-tago kanda sarong wanted person dyan sa Banuan kan Bula, Camarines Sur matapos na nian na masakutin na kan mga miyembros kan Philippine National Police. Dinakop ang nasambit ng suspetsado ang oras ni na 1:35 ni na pagkapon kasudma duman sa Zona 6 kan Barangay del Rosario sa siyudad kan na Naga. Ang grupo kan tracker team kan na Bula, Camarines Sur iyo mismo ang nagserbi kan mandamiento de aresto laban sa akusado na pinagabistong si Giovanni de la Cruz y Brugada. 47 anyos soltero, choper, asin residentes kan Zona 6, Barangay kan Kasugad sa Banuan kan Bula, Camarines Sur. Armado ang tropa kan na Bula PNP kan na mandamiento de aresto na pinag-issue ni Honorable Judge o na pinag-issue kan na korte sa paagimad kan mga kaso na kinakampang kan na sambit ng suspetsado. Ang suspect na atubang nin 2 counts of acts of lasciviousness pagbalga sa Article 336 kan Revised Penal Code. May relasyon ini sa Section 5 Paragraph B kan Republic Act 7016 o ang pagmamaltrato ni na sarong minor de edad. Ada sarong kaso kan nasambit ng pang-aabuso. Ada sinasabing igwa ni na piyansa nga 180,000 pesos an kada saro digdi. Mantang igwa pa nin kinakatubang na kasong 2 counts of sexual assault ang nasambit ng suspect sa kaparehong korte. Iniyo tinutugutan pang makapagpiyansa sa kada saro ninda kantidad na 200,000 pesos. Apuer kaya na igwa pa man nin kasong statutory rape na kinakatubang ang nasambit ng suspetsado na mayo manin piyansa na pinagre-rekomendar ang korte sa paagiman ni Honorable Judge Maria Lucy B. Torres Clasio, presiding judge kan Family Court, 5th Judicial Region Branch 8 sa Banuan kan Pili, Camarines Sur. And suspect matapos na restaron siya ang pinagbasan kan sa iyang mga diretso asin tinutugutan man na makakuanin abogado para iyuman and magadepensa sa iyang mga kasong kinakatubang. Ang nasabing suspetsado nakakulong niyan sa ifatura kan pulisya dumanda sa Banuan kan Bula, Camarines Sur mantang pinagalat ang magiging disposisyon laban sa saya. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, kakampi mo. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. Nga pala sa camping Junel Cuba sa dugang na barata. Standby mga kakamping radyo mabeltan sa tuyan mga pagbabarata. Pagalis lang ni nagkaperang pagirumdum. Kakampi Network News. Network News. International School sa siyudad kan Taguig.
na dinukot asin na pinutulanin na muro ka na mga kidnappers. Madagos pa manggirarayan ng Philippine National Police sa paglamag sa mga nasa likod ka na krimen. Sa press briefing sa Palasyo ka na Malacanang nga pinagasiguro ka na sekretaryo na dawa salbado na biktima dagos pa manggirarayan PNP sa investigasyon. Urog nang iguan na sinang pinagsusundan na impormasyon na mapadapit sa kinakamugtakan na kan mga suspitsado. Pagsisiguro pa ka na sekretaryo sa publiko. Iguanin na magkakanigo na kakayahan na sinakagamitan ng Philippine National Police tanganing lamagon ang mga kriminal na ini. Sigon pa man na kay Sekretaryo John V. Carimulya kan DLG. Nasa kontrol ka na Philippine National Police ang sitwasyon na sinda nagpapabaya sa sendang trabaho. O rason na kung tanota salbado na kabelta na biktima sa saiyan na pamilya. Pinagalalauman na ka na gobyerno ang paghurus ka na numero kan mga arog kanin na krimen sa nasyon. Ngonya na mayo na nag-ooperar na ninapogos sa nasyon na ka na Pilipinas. Base sa datos sa 8 insidente nin kidnapping ang nairisto ka na PNP sa enot na 2 bulan para sa taon na 2025. Kakampi mo Network News. Mas baba man na subutin ni kumpara sa 32 na kidnapping incidents na nairisto kan taon na 2024. Mientras tanto, balikan niya ito na barata sa lado lokal, tuluan na prender sa illegal sugal duman sa Banuan ka na tinambak ka Camarines Sur. Aramon niya ito na detalyes ka na sa tuyan na detalyes ka na barata sa pahay ni Kakamping Junel Cuba. Kakamping Junel, back to you. Dakop kan mga miyembros kan Philippine National Police kan Banuan kan tinambak Camarines Sur anda tulo na mga parasugal sa Banuan kan tinambak Camarines Sur matapos na isagimo kani anda pagdadakop sa nasabing mga persona alas 5 kasudmang pagkapon diyan sa barangay kan Salvacion Poblasyon tinambak Camarines Sur ginibo an anti-illegal gambling operation nadakop digdikan mga autoridad iyoan mga suspect na sinda Nerio Sinogba Ibinitis 32 anyos mayagom kanso na 5 barangay Salvacion Poblasyon tinambak Camarines Sur Ramera Lanuso Ibilardi 53 anyos soltero kana zona 5 barangay Sugod kada sinambit na Banwaan asin sa ropang nagangaran na Romil Grialbo i Abiog 31 anyos sa soltero kada Sonto Barangay Santa Cruz tinambak Camarines Sur inabutan ang mga suspect na yaon sa akdong nagasusugal anda sugal iyo mismo ana Caracruz ana iba sa mga nasambit ng mga parasugal ang nakadurulaga matapos man na mag-abot ang mga miyembros kanda Philippine National Police na kumpiskara sa nasambit ng pagdakopa iyo mismo anda tulong 50 pesos na bill asin man 30 o tulong pidasong pig 20 pesos apat na pidasong pig o apat na bidasong piga 20 pesos na sinsilyo asin man nako apa na 11 adjeres pesos 33 na pidaso ni tig 5 pesos asin tulong pidasong apiriso na iyo ang gamit sa pagpapaulanto kanda pull out sa sinambit ng lugar. Gabos na ebidensyang ini kapot-kapot kan mga miyembros kan PNP mantang anasabing mga suspetsado yaon ngunyan sa kamot kanda pulisya sa hipatura iniyo anda sasangatanin kasong pagbalga sa PD 1602 ang pinagapod na illegal gambling law. Mientras tanto, dumanda sa parte mismo kanda
banwaan kan na minalaba ka Camarines-Sur, sinakyada ka sud mga pagkaaga kan mga miyembros kan National Bureau of Investigation NBI an sarong residensya matapos nadigdimag kaigwan ni na positibong impormasyon sa mga miyembros kan na NBI na nagpapabakal subuot ni na droga anda suspek na siglin asin mada an sa iyang residensya ginigibo pang patsisyon kanda mga naggagamit kan ipinagpapangalad na droga sa pag-implementar kan na search warrant kan mga miyembros kan na NBI na pinagpalawas ni Judge sa Aganan kan na RTC Naga City digdi naging positibo ana lakaw kan na mga miyembros kan da NBI nagkaigwago na ninda tisbay ana grupo kan na NBI antis na ikinasa ana nasambit na nga operasyon alagad sa paghalugog kan mga ini duwa sa nga plastic sachet ninda siyabuan na nakuha kan na mga autoridad na sinasabing kabangang bulto dai pamanda digdi maisabi kan na mga miyembros kan na NBI kun pirang kilo ana nakulimbat ninda mantang nakuha amada sa likod kan harong kan na nasambit ng suspek iyoan kadakol-dakol na mga drug parapernalyas asin na tulong digital winging skill na iyo ang ginagamit ka nasambit ng suspetsado sa pagtimbang kana mga droga na sa iyang pinagpapabakal and suspect matapos na ramalan kan mga autoridad ini ang pinagabasahan man kan sa iyang diretso asin na tinutugutan man na makakapaghanap nin abogado na iyo mismo anda masalbara sa iya anda suspetsado yaon ngunya nakakulong sa opisina kan na NBI digdi sa laog kan na Siyudad Kinagam mantang ngunya na pagkaaga isasampaan kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o ang pinagaapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Kakampin Network News, Jonal Cuba, Kakampi mo. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. Minutos sa makadis ang alas 5 din na pagkaaga sa iba pang detalyes ka na situyan na mga barata. Balikan niya to na detalyes ka na situyan na mga barata sa lado nasyonal. Senadora Risa Ontiveros suportado na pagpapaapod din na all Senator Caucus sa taganin na pag-urulayan ang impeachment na case ni Vice President Sara Duterte. O yun si Senadora Risa Ontiveros sa pangapunan ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel na magsagibunin na caucus ang gabos na mga miyembro ka na Senado tanganin na pag-ulayan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa sarong press conference sinabi ni Ontiveros na suportado niya ang all Senator caucus tanganing maipahayag kan mga senador ang sa na mga posisyon sa impeachment case. Dawa subota binibisto niya na pananaw ni Senate President Chis Escudero na dai pwede sir na mag-convene ang Senado ninuli sa presente ining naka-adjourn. Arugman ka na pagtubod ni Senador Pimentel. Malinaw kaya na kasuguan ka na konstitusyon mapadapit sa impeachment na dapat na ining punan tulos na. Maliwanag pa niya na dahil gusto nga sabihon na ninhuli na ka-adjourn ang Kongreso ang maapiktaran na ang sa indang trabaho bilang mga senador. Nagatutubod man ang senadora na matender ang mayoriya kan mga senador sa ipapaapod na all Senator caucus. Sa iba pa na bareta balikan niya to na bareta sa lado lokal, bareta gikan sa luwas. Nasa 80% kan mga PDL sa BGMP, male dormitory may kaso sa illegal na droga. Detalyes kan na bareta
Michael Garcia. 322 na jail residents of persons deprived of liberty ang nakaisargunyan sa BJMP male dormitory sa Ciudad Canaga. Asin si Maini, nasa 80% ang igwaning kaso nakatakod sa illegal na droga. Susub kay Jail Chief Inspector Rodolfo Bersosa Jr. Acting District Jail Warden kang BJMP Naga, 30 anay dagdag na numero Puon pakataong 2024, katakod pa kayan, sa ngunyan konsideradong fully occupied o haray na sa magsurusuan ang sa indang Big Brother House. Sa rason na day panindan nakakalipat, si duwang bagong building na kulang pa sa energization. Sa ngunyan ang update, igwa naman dang transformer alagad hinalat na lang ang pag-turnover asin paghiro-hiro kang kaso rekodos. Oras na igwanan ng supply ng kuryente. Si duwang bagong building makakalipat naman si mga jail residents para mas maging konvenyente sa lado kang mga preso asin si mga jail personnel. Mientras tanto kang hinapot nga to, ang presenteng kamugtakan kang jail mga jail residents sa male dormitory nagpapadagos dang sa ng formation sessions as in livelihood programs aron kang pag-ibon ng parol, garments, reuse materials, nakapartner ang mga outside stakeholders. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. Nga balo sa SMG, Sir Michael Garcia. Sa iba pa na detalyas ka na sa tuyan na mga barata, balikan niya to na detalyas ka na sa tuyan na mga barata sa lado nasyonal. Pinagsugo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Philippine National Police. Nalamagunan sindikato na nasa likod sa pagdukot ka na sa rong akin na Chinese na estudyante duman sa siyudad ka na Taguig. Sa sarong press briefing sa Palasyo ka na Malacanang, sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na imbelto sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ang sindikato na duminukot sa 14 anyos na aking estudyante. Magigirumduman na pinutulan pa ni namuroan na akikan mga kidnapper. Sigon Kirimulya, aram naman subot ka na PNP ang mga taong nagdukot sa aki ka na Pebrero 20. Sigon pa Kirimulya na do kaya na gadana ang driver kan aki sa San Rafael, Bulacan. Nakuha sa driver ang nagkapirang gamit ka na sindikato. Pinagalinaw pa ni Rimulya na mayong ransom na ibinabayad na pamilya ka na biktima. Nado kaya naman na subot ka na PNP na kinakamugtakan kan mga suspitsado kaya napiritan na bayaan na aki sa siyudad ka na Paranaque. Pinanginutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kasa payout sa mga senior citizens na beneficiaryo. Kana expanded Centenarian Act of 2024 o Republic Act 11982. Pinanginutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kasa payout sa mga senior citizens na beneficiaryo kana sinambitan ng lay. Sa irarom ka na bagong lay na nasa 1,079 na senior citizens na nag-edad 80, 85, 90, 95 ang makakaresibinin na 10,000 de pesos na insentibo. Kakampi mo, Network News. Gikan na sa gobyerno mentras na namamantinarman na yaon sa sanggatos mil ang makukuha ka na nagabot sa sanggatos anyos na senior citizen. Sa Palasyo ka na Malacanang 14 na taonanin na payout na kung nasa intulo digdi. Ang 80 anyos sa tuluman ng 85 anyos sa 595 asin na tuluman ang sanggatos sa anyos ang edad. Kinibuan na nationwide payout sa may 15 reyon na para sa kabilogan na 1,079 na benepisaryo na konsain na sa 12 milyon na de pesos na funduan na pinagtagama digdi.
Sigon kay Presidente Marcos sa 70% kan na senior citizens ang naggalaong paman. Sa suporta kan mga aki asin na 55% kan sa indang gastuson sa salud. Ana binabayadan sa pagikan na saliring bulsa. Nasa 2.9 bilyon na pesos na cash gift ang ibabariwas ngayon na taon para man sa 275,000 na senior citizens sa enterong nasyon kan na Pilipinas. Singko minutos sa antes magabot ang alas 6 din na pagkaagas sa iba pa na detalyas ka na sa tuyan na mga barata sa lado nasyonal paman na giraray. Mga balota na gagamiton sa bansa Moro Autonomous Region in Masli, Mindanao o BARM election sa babagon ka na COMELEC. Pinag-anunsar ka na Commission on Elections o COMELEC na magkakaigwani na pagbabago sa magiging itsura kan mga gagamiton na balota. Para man sa kainot-inoting eleksyon na kanan Bangsamoro Autonomous Region in Masli, Mindanao o BARM. Sinabi ni COMELEC Chairperson na George Erwin Garcia na may mga bagong feature sila sindang ibubugtak sa mga balota. Kay banang nadigdian na litrato o dalawgon kan mga kandidato maging ana political party na sendang kinababalihan. Igaman na subot ni na opsyon. Kakampi mo. Network News. Igaman na subot ni na opsyon na none of the above in kasabo ka na botante ang mga kandidato sa sarong posisyon. Pag-aadalan man ka na comedy ko na pwede sir na ining gibuhon na para sa 2028 presidential elections. Sa iba pa na barata sa lado nasyonal, mga octogenarians sa nonagenarians duman sa probinsya kan La Union. Nakaresibin na ni 10,000 pesos na cash gift gikan sa gobyerno. Maugmang naresibik natig 10,000 pesos na cash gift ka na 22 na octogenarians sa nonagenarians. Duman sa bawang La Union na kasudma. Ang distribusyon ka na cash gift na base man sa implementasyon ka na Republic Act 11982. Na mas lalong bistado sa Expanded Centenarian Act na pinagapirma ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Kanakalis na taon sa Region 1 na banuan ka na bawang enot na pinagsagibuhan ka na distribusyon. Ninuli sa marikas na pagproseso kan lokal na gobyerno sa mga dokumento kan mga senior citizens. Sinabi ka na saro sa mga benepisaryo na si Lola Presentacion na Marinas, 85 anyos. Gikan sa barangay Santa Monica, bawang na ibabakal niya ning pagakan, pampakusog ang naresibi niyang regalo. Dako lang tabang man na subot kay Lola Josefa Balagot na 95 anyos ang edad. Ang naresibi niyang cash gift urog ng mga senior citizen na mga aki kay ni na iyuman ang pinagalauman niya sa sayang paggabuhay. Pinagapayag man ni Mr. Emmanuel Kiban, Project Development for National Commissions o National Commission of Senior Citizens, Region 1. Na pinaglalalaom na sunod-sunod na isa sa gibo na payout kan mga cash gift sa manibaybang parte kan Ilocos Region. Sa mga masod na aldaw ninulit sa nagpapadagos na validasyon kan sidang opisina para sa aplikasyon kan mga senior citizens na nag-edad 80 anyos sa pataas. Kakampi mo. Network News. Una minuto antes magabot ang alas 6 ni na pagkaaga. Mga tugang antabayan at mga pagbabareta sa pagikan sa tuyan mga kakamping, radyo sa pagbeltakan sa tuyan mga pagbabareta.
Mga bareta na ipapaabot sa paikan DWEB-FM Camarines Sur. Siring man BBS-FM Naga. Kaibanan man siyempre ang KM Kakampi Partido sa samuyang pagbabalik sa satuyan na pagbabareta sa Kakampi Network News. Uya mo na nagkapiran pagirumdom. Kakampi Network News. Network News. Sur, yaon duman si Kakamping Benny Dicena. Kamping Benny. Balus Kakamping Rene sa detalye sa kan mga barata. Halidig sa DWB Kamsur. Ang radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. DWEB-FM. Rinconada sa Kampi mo. Network News. Pagmang pinanginutan kasudma ni Governor Luigi Villaferte ang sarong groundbreaking ceremony para sa pagpatugdog kan Vergon air-to-water facilities ng teknolohiya halipas sa nasyon kan Italia. Sigun kay Governor Luigi Villaferte, ang sinong okasyon kasudma sarong konsideradong milestone bakusan ng para sa Vergon asin para sa probinsya ng Camarines Sur kundi para sa gabos ng mga namamanuang Camarines asin mga Pilipino. Tinawang doon ni Governor Luigi Villaferte ng pagpatugdog kan Vergon air-to-water facility sa probinsya sa rason na ini ang pinakaenot na state-of-the-art air-to-water facility sa enterong Pilipinas na ibubugtag sa satuyang probinsya. Ang silang na proyekto, sigun sa gobernador, iyon kasimbagan na sa kakulanganin sa supply nin malinig na inom na tubig na kinakaipuan kan lambang taga-probinsya o sa panahon ng kalamidad na kritikal ang pangangaypo sa siring. Iniman ang kasimbagan sa malayan na epekto kan mga kalamidad na minabisita sa probinsya o na tuyong panahon ng mga bagyo sa Pilipinas. Mientras tanto, tinawang doon ni Governor Luigi Villaferte ng silang na proyekto, dakulang testamento sa kumpiyansa kan mga dayuhan na mga negosyante o investors. Sa probinsya ng Camarines Sur bilang lugar na bubugtakan ng silang na klase ng mga darakula, mga moderno o sinpapakinabangan na mga proyekto kan probinsya ng Camarines Sur. Kaibanan kan gobernador na nagsabat sa mga representantes kan Vergon, iyo mismo ang sayang ama, si Congressman Elry Villaferte, si Riman Kaibanan, sinda DTI Secretary Tina Roque, asin man DSWD Secretary Rex Gatchalian, and siyempre yaon man ang representantes kan Vergon na sinda Dr. Alessio Locatelli, asin Stephen White. Yaon man, ang Vice Governor kang probinsya ng Camarines, Sal Fortuno Jr., isiring man ang nagkakaprang bukal sa probinsya, mga alkalde na digisaring kunada ang nasiripan kan DWB Kamsur, yaon na yaon duman kasudma, iusinda Mayor Jeff Piseño asin, Mayor Rex Cuba Arriba Oliva kan siyudad nin Iriga. DWEB-FM. Rinconada sa Kampi mo. Network News. Dagdagan tan mga bareta sa lado lokal, yaon sa linya si Erwin Del Castillo. Ongoing assessment sa mga evacuation center and mga barangay disaster risk reduction management plan para sa taon 2025-2027 sa Banwaan na Nabwa. Ginibukan Local Disaster Risk Management Office o ang MDRRM Nabwa sa mahinginot kan pamayukaan ni Sir Darrell Bulawan para maasigurar na preparado ang mga evacuation center asin ang mga tao sa gabos sa barangay kung in kaso may bigla na naman na mag-abot na kalamidad sa Banwaan. Embuelto ang 42 sa barangay sa Banwaan na Nabwa, mga pinag-assist kan opisina kan MDRRM Nabwa, pinagpreparar kan mga personalis kan Local Disaster Risk Management Office, ang mga barangay officials asin bako lang ang mga barangay officials pati na ang mga barangay evacuation centers na maging preparado bako lang sa mga biglaan na pagbabaha na hatod kan mga biglaan na kalamidad kundi mga biglaan na pagyugo nin daga o mga biglaan na lino. Para sa Kampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEB-FM. Rinconada sa Kampi mo. Network News. Mientras tanto sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal nagpaabot ni labi-labing pasasalamat asin pagpadyos mabalos. Si Congressman Elry Villaferte ang mabalik na gobernador kang probinsya ng Camarines Sur urna sa mga taga-Rinconada. Hulita mati kaning maraya ang pagpadangat kan mga taga-Rinconada sa sendang familia. Ina ni pinay kasudma ni Congressman Elry Villaferte. Sigun sa mabalik na gobernador kan Camarines Sur, maski nga ni
kwan in mga ipinapalawas ng fake news asin pagbatikos kontra sa senda alagad. Ini dahil man tinubod kan mga taga-Rinconada asin lugod ini nagindalan para mas magkusog pa ang suporta asin pagpadangan sa senda kan mga taga-Rinconada. Ninhuli kan tinawang doon ni Congressman Elroy Villafuerte na lauman kan mga taga-Rinconada na ansiring na pagpadangan sa senda kan Rinconada. Senda ining ibabalik sa paginin mas magayon asin maray na serbisyo digdi sa ikalimang distrito kan probinsya nin Camarines Sur. Binatao ko ninda ko lang pagpadyos mabalos, grabe. Mati ko ang pagpapayabakan mga taga-Rinconada sa muyang pamilya sa kuya. Grabe ang mga batikos ng mga fake news dyan na tinitira sa kuya. Pero pag duman ko ay yung mga tao, mas lalo pa nga nagkusog ang pagpadangat sa kuya, sa muyang pamilya, kay Meg sa kuya. Grabe magyakap, grabe magkiss, grabe magpamati ng sa indang pagmamahal sa aming pamilya. Saan po nindo sa mga taga-Rinconada, ibabalik namin yan sa talagang mas maray pa, mas maganda pong mga serbisyo dahil mati namin ng pagsuporta nindo sa muyang pamilya. So salamat. Parte ng mga naging payag kan mabalik na gobernador ng probinsya ng Camarines Sur, Congressman Elroy Villafuerte. DWEBFF. Rinconada sa Kampibo Network News. Yan tabi kakamping Rene ang mga bareta halidi sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Desena. Good morning. Kakampibo Network News. Mabalos sa kakamping Benny Desena sa mga barata gikan dyan sa DWEB Kamsur. Aramon niya tuan mga barata sa pagiman ka na kiyam kakampi partido. Mga barata na ipapaabot kan sa tuyan mga pag-irima. KL Partido Kakampibo Network News. Sa mga barata, Camarines Sur Peso, may duwa pang aldaw na, o may duwa na naman na aldaw na local recruitment activity na masikad ngonya na aldaw. Nilo Oriana sa detalyes kan barata. Masikad niya daw ando naman na local recruitment activity kan Kamsur Peso nagigibuhon sa mismong opisina kaini sa second floor kan new IT building Capital Complex kan Pili Camarines Sur. Katuwang kan sinabit ng opisina sa pagkondusyon kaini yung Top Service Solutions Incorporated kung saan ang trabaho o ang destinasyon kan trabaho diyan sa nasa siyudad ni Naga. Basado sa impormasyon gikan sa opisina ni Misha Torallo, pamayo kang Kamsur Peso. Sanggatos na naman ng mga service crew ang kaipuhan kan sinabit ng kumpanya kung saan ang mga kwalifikasyones kan sarong aplikante at least high school graduate or college level, physically fit with the COVID-19 vaccination card, may eksperyensya umayo, siriman andam na magsararom nin sarong magkakanigong training, mantang pig-officer man ang libreng pagkakan, siriman ang HMO and accident insurance. Uli kaya niliwat na naging bitang si Misha Torallo sa mga job seekers sa interong probinsya na aprobitsaran ang sinabitang aktibidad. Yan tas tanto sa imong kaini anaon bitan ng programa ang padagos man na pinagtutulot yan opisina ni Governor Luigi Villafuerte katabang ang opisina ni Congressman Elroy Villafuerte na mabalik gobernador ng probinsya. Iyan sa katuyuan na matawarin maray asin tultol na trabaho ang mga konsultentes ng probinsya tangani man na makatabang sa pagpapaswag kan dambang pamilyang Camarinenses. Dagdag na barata sa nadalukan para sa Kakampi Network News. Ako man, si Nilo Oriana, Maranaga. KL Partido Kakampibo Network News. Lalaki arestado man sa kasong murder duman sa Banuan kan sangay Camarines Sur. Dads Prado sa detalyes kan barata. Arestado kan mga operatiba kan Sangay Municipal Police Station ang sarong wanted person sa ginibong manhunt Charlie Operation sa Zona 1, Barangay Minadong Hall, Sangay Camarines Sur, badag alas 9:50 din na aga kasudma, Pebrero 26, 2025. Bigabisto ang akusado sa alias na pahay sa 63 anyos, laborer may agum asin residente kan Zona 1, Barangay Minadong Hall, Sangay Camarines Sur. Ana sabing arestado sa kakusugan kan mandamiento di aresto para sa kasong murder o kaya panggagadan sa aram kan criminal case number 2017-4995 na ipinalabas ni Honorable Noel Pauliti, presiding judge, 5th Judicial Region, Branch 30, San Jose, Camarines Sur, na may piksang Nobyembre 17, 2017 na may manampin re-recommenda na piyansa para sa iyang temporaryong libertad. Sa presente, ang nasabing akusado nasa pangatamang kan Sangay Municipal Police Station para man sa magkakarigong disposisyon.
Yan ta Santo Palagos, napig-i-income na kan sa ngay Municipal Police Station, ang publiko na magatabang asin na makisumaro sa kampanya kontra sa kriminalidad dengan yang mamantilir ang katiwasayan, asin makatinungan kan banwaan nin sa ngay Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, kakampi mo. KR Partido. Kakampi mo. Network News. Kakampi mo. Network News. Sa iba pa na baratagi kanidi sa partido, dahil na nagdalaom si Konsal Erwin Borja na maaprobaran pa. Ang proposta 2025 annual budget kalukal na gobyerno kan na tinambaka Camarines Sur. Ninuli sa de pagkakairinsindihan sa politika kan na mayoriyan miyembro kan na sanggunian bayan sa pamamayo ni Vice Alcalde Bobet Prades sa sinopisina ni Alcalde Ruel Tuy. Naigwasanan na tulong nga kalyadong miyembro sa sanggunian na bayan. Matapos na magkalas o haliunan suporta ni Prades sin pag-iriba kay ni Alcalde Ruel Tuy. Sa entrevista kay Konsala Erwin Borja Kasudma, sinabi kanina nagkakaigwan ni na deadlock kamantangan mga pinag-iimbitaran sa Sanggunian Bayan na mga department heads anday nag-aparecer sa sesyon regular ka na lokal na konseho. Ninuli sa pag-aadit kan mga ini naday irespeto ka na mga konsyal na yaon sa mayoriyang grupo arog kan ginibo kan na mga ini kan si Alcalde Ruel Tuy na mag-atender sa sesyon na kan Sanggunian Bayan na igwanin mga konsyal ang nailinganin na kawaran respeto sa alkalde na dati nindang kalyado sa politika. Sosog pa kay Borja, ngunyan na sa naman nangyayari na porsigido ang ibang miyembro kan na Sanggunian Bayan napatenderon sa sesyon na naimbitaran ng mga department heads para magpaliwanag sa sendan mga kaputan. Pinagatonan doon ni Konsala Borja ka nakaagin mga taon o kaya man na mga termino. Dahil naman nag-aparecer na mga department heads sa sesyon na mantang si Prades. Kaibanan ang mayoriyang grupo sa Sanggunian na Bayan asin si Alcalde Ruel Tuy na magkaaralyado pa sa politika. Tosog pa kay Konsala Borja ninuli sa kawaran aprobado nga taunan na prosopesto ka na banwaan. Ang lokal na gobyerno ka na tinambakan maoperar sa pagikan reenacted budget na gulping prohibition sa paggamit in fundo kan lokal na gobyerno. O yan parte kan mga payag ni Konsal Erwin Borja. December 31 na day aprobado ang annual budget for 2025 kan Samuyang Banwa. As in, sa ngunyan, ang status, reenacted budget. So sabihin po si budget ka na kaging taon, ito ang susunod. Ang kuyan po na iguhurot kan mayoriya sa lano ni Vice Mayor Bobet Prades sa ibagang ninigara na kami nagkabaranga, nagkasuruwayan. So iguhurot sa balyo na dapat mag-appear ang mga department head na nila mahapot, ng mga kahaputan, Kakampi mo. Network News. Si Vice Alcalde o kaya man si Konsala Erwin Borja, aspirante para Vice Alcalde sa Lindungkan Timuan Kamsur sa Banuan ka na tinamba Camarines Sur. 25 minutos sa makali sa alas 6 ni na pagkaaga. Aramo na niya ito ang mga tiniripo na mga bareta. Sa pagikan sa tuyang kakamping radyo sa Naga ang 99.1 BBS FM. Nasa linya kakamping Junel Cuba. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tol, kakamping Renia. O yaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Igpaluwas na ni Congressman Elry Villapuerte ang mga ligasiya na nagilibukan pamilya Villapuerte. Kabali na dyan ang mga community college na dakol na ang mga nakagraduate asin mga naging professional ngunyan. Kung sa ingunyan, nagpapasagibo pan sa Banwaan kanda Lupi, Ragay, Sipukot. Ongoing pa ang construction kanda community college
dyan sa Banwaan kan Batu, Pasakaw, Del Gallego. Operational naman ang community college sa Banwaan kan Tinambak, si Roma asin Garchitorina. Mantang ang community college sa Karamuan, pighalat na sanaan permit na dai itinatao kan alkalde, dakol na mga ospital. Ang Kapitolyo na pinakamagayon sa intirong Pilipinas bilang publikong pasilidad, egwanin na opisina, egwaman na need evacuation center, may cover court, may golf course, asin man na wakeboarding. Ini ana mga ligasiya kan mga Villafuerte na dain nagidibukan ibang mga politiko orog naan sa indang mga kalaban sa politika digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Dagdag pang ligasiya nagigibon kan mga Villafuerte iyuman anda Camarines Sur uptown o up-down. Bagong Kapitolyo 350 milyon na innovation na creativity Entrepreneurship Center, School of the Arts and Culture, Lifestyle, Mulin Part, kabalinaan na pagpapatindog nin terminal. Mga ligasiyang ini nangyari asin bakong puro sana panuga, kundi totoong nangyari asin pinaggibo kan mga Villafuerte. Uyaan parte kan mga pahayag ni Congressman Elray Villafuerte, nagbabalik na gobernador kan Camarines Sur. Well, salamat na magandang simbagyan. Una-una, sa bayan ng Lupi, nagpapatagawa kami ng kali. Gusto ko lang rin isingit na mga magagandang... Ito pa ang mas magandang balita. Sobrang gandang balita. Sobrang matutuwa ang mga tao po. Tinutulak ng aming pamilya, ang Bicol Saro, na matuloy na yung PNR na Bicol. Well, salamat na magandang simbagyan. Una-una, sa bayan ng Lupi, nagpapatagawa kami ng college, Ragay. Sa Sipokot, magpapagawa kami. Meron na po sa... ongoing sa Bato, Pasakaw, Del Gallego. Operational na yung Tinambak, si Roma, Garchitorena. Yung sa Karamuan, inaantay lang yung permit na binibigay ng mayor. Hindi mabigay-bigay. So yan ang ligasiya namin. Napakaraming colleges, napakaraming ospital. Ang Kapitolyo, pinakamagayon sa buong Pilipinas na pampublikong facility. May opisina, may evacuation center, may covered court, may golf course, may wakeboarding, may convention center. Na yan ang ligasiya na wala po ang iba. Dagdag ligasiya po ang gagawin po natin. Camsur Uptown, ongoing na po. Bagong Kapitolyo, 350 million na Innovation, Creativity, Entrepreneurship Center, School of the Arts and Culture, may Lifestyle Mall and Park. Papagawa tayo ng terminal. Yan ang ligasiya. Hindi lang sa salita, sa gawa. Nangyayari, opo, bumisita po sila. So, yung mga programang yan, hindi yan nagagawa in 1 term, in 3 terms. Kaya kami nandito dahil gusto ng taong matapos yan. Kasi kami naman binoboto Gusto ng tao dahil may plano. Oras na wala kaming ginawa at ayaw nila, hinto na rin kami. Pero habang ang kumpiyansa at tiwala ng tao, pagmamahal nila nandyan, ay talaga magsisipag kami. Tanganing mahaman ining mga programa, mga legacy project. So yan, malinaw po. Salamat sa oras at artiyan kan mga pahayag ni Congressman Elray Villafuerte kanda 2nd District kanda probinsya kanda Camarines Sur asin nagbabalik na gobernador kanda probinsya nin Camarines Sur. Mientras tanto, sa pagtukaw ni Secretary Vince Dizon kanda DOTR, duaan kahagadanda ni Congressman Elray Villafuerte. Inapudan tulos kanda o kan kongresista kanagtalikod na aldaw kanda Martes anda bagong magtukaw na Secretary kanda DOTR Secretary Vince Dizon na dayupot man na barkada ni Congressman Elray Villafuerte. Duwa lang ang pinaghagad kani asin na pakiulay kay Secretary Dizon. Iyon na madagos na ang rehabilitation kan airport dyan sa Banwaan kan Pilik Camarines Sur. Asin nangako naman ang sekretaryo nagigibon ang rehabilitation kanda nasambit ng airport asin magdadagos-dagos ni solamente ang pamilya Villafuerte. Iyo sana ang naglalakaw na madagos ang rehabilitation kan airport dyan sa Banwaan kan Pilik Camarines Sur. Dai kaibahan dyan si Arnie Puentevilla
Villa, daiman kaibahan si Nelson Ligacion, asin Gabi Bordado. Interesado ang pamilya Villapuerte na madagos ang rehabilitasyon kan airport yan sa Banwan kan Pili, ninulita ini ang matulod ninda kulang oportunidad sa lado kan turismo asin trabaho o yan parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villapuerte kan 2nd District Camarines Sur, nagbabalik na gobernador kan Camarines Sur. Gusto ko lang rin isingit na mga magagandang balita pinag-uusapan natin. Ang bagong secretary ng Department of Transportation and Communication sa DOTR pala ay si Vince Dizon na dating head ng BCDA. Sobrang kaibigan ko yan. Sobra talagang kaibigan ko yan. Tinawagan ko agad siya nung in-appoint siya ni Presidente. Kausap ko siya kagabi. Sabi ko, 2 lang ang gusto namin dito sa Camsur. Na matuloy na tong airport ng Naga dyan sa Pili. At sabi niya, Dan, gagawin natin yan. Kasi alam mo, kami, ang aming pamilya, kami lang naman talaga nagtutulak dyan na matuloy yan dahil interesado kami sa turismo. Pero mayroong mga iba dyan na nanginira, kaya raw na hindi nagagawa dahil sa amin, na alam naman ng tao, hindi totoo yan. Dahil yung issue na yan, tuwing eleksyon, sinisiraan kami, pero alam ng tao, ang nag-uulang dyan, una yung mayor ng Pili, ay nag-rally pa. Di ba yung dating kalaban namin? Di ba yung kalaban namin dyan last election, yan si Andaya, nag-rally pa dyan. Si Puente Bella, inuulang yan dahil gusto niya dalhin sa San Jose. San Jose Airport. Ang congressman ng 3rd District, sino ba ang congressman ng 3rd District? Garo na wala na. Ang Pili baga, mga kababayan, ang Pili baga, part ng 3rd District. Ang congressman baga dyan, si Bordado, natapos na lang yung term. Minsan hindi ko narinig ano ba ang ginigibo niya para madagos yan. Natapos na lang yung 9 years niya. Minsan hindi ko nga nahiling tumungtong yan dyan sa Pili para itulak, para suportahan ng aming tinutulak nang maging magayon yan. Gusto namin domestic airport, international standard. So under the leadership of Vince Dizon, malakas ang ating pag-asa na ituloy. Then, partiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villapuerte, nagbabalik na gobernador kan Camarines Sur. Magayon pang bareta ang ipinaabot ni Congressman Elry Villapuerte ini manungod man sa biyay kan PNR o ang pinagapod na Bicol Express na padagos na itinutulod kan pamilya Villapuerte. Ini anda para man mapagianda anda pagbiyay kan mga Bicolano paduman sa Metro Manila, vice versa. Kinaulay naman ang DOTR asin ang gobyerno nasyonal na digdi habo ninda nagibuhon kan China na maluyang dalagan na ordinaryong train sana. Iyo kuta na ang gigibuhon na mabiyay digdi sa parte mismo kanda Bicol to Manila o ang Bicol Express sa paagi kan China. Tulong simana na ang nakakaagi, nakaulay ni Congressman Elry asin Gobernador Luigi Villapuerte. Congressman Migs Villapuerte, ang ambassador kan Japan, kaibaan ang secretary kan NIDA, asin ang Japan International Corporation o Corporation Agency o ang pinagapod na JICA na gustong maidagos ang train alagad mas gusto ninda itong sinasabing race high speed train na madalagan sa parte kan Manila asin na Bicol. Ini kukuunon sana sa dalagan ng tulong oras ana magayon na barata. Interesado ngunyan ang Japan na punduhan ang nasambit ng proyekto sa pakiulay ninda Congressman Elry Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte, Gobernador Luigi Villapuerte asin kan Bicol Saro Party List. Nagpahayag man si Secretary Vince Dizon kan DOTR na gusto niya ang Japan ang magpatrabaho kaya dagos-dagos ang pagtatarabangan kan sekretaryo sering manda kanda mga opisyal kan probinsya kan Camarines Sur na madagos-dagos na ang pagbiyay kan Bicol Express digdi sa Kabikulan. Uyapan parte kan mga payag ni Congressman Elry Villapuerte.
Ito pa ang mas magandang balita. Sobrang gandang balita. Sobrang matutuwa ang mga tao po. Tinutulak ng aming pamilya ang Bicol Saro na matuloy na yung PNR na Bicol Express. Pero ito ang magandang balita. Inausap na namin sila na ayaw namin ng mabagal ordinaryong train na yan sana ang gagawin ng China. Isipin mo yung China, gagawa sana ng single track na mahinang klaseng train. So hindi lang alam ng tao, ako po, si Congressman Nori, Governor Luigi, si Migs, Bicol Saro, kinausap na po namin yung ambassador ng Japan, mga nakalipas 3 linggo na, kasama ang secretary ng NEDA, kasama ang JICA, yung Japan International Cooperation Agency. Ito, naka-record to. Mark my words, tinutulak namin na matuloy ang train. Pero gusto namin, Rick, high-speed train. High-speed na tipong Manila-Bicol, less than 3 hours lang. Hindi kagaya ng China, baka 6 na oras yun. So, ang sinasabi ko, interesado po ang Japan na ipondohan yan. Magandang balita. Nung pag-upo po ni Secretary Vince as the Secretary of the DOTR, kagabi kausap ko niya, sabi niya, gusto rin niyang Japan. Upuan na natin. Tutulak ko yan. So, palagay ko under the term of Secretary Vince Dizon as Secretary of Transportation, 2 bagay ang mangyayari na kailangan natin sa hanap buhay, negosyo, turismo. Yung airport sa Naga ma-upgrade into a domestic airport international standard. Una. At pangalawa, yung high-speed rail na yan, dapat maumpisahan yan in the next 2 years. Artiyan kan mga pahayag ni Congressman El Rey Villafuerte nagbabalik na gobernador kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, supply nin sugok sa Naga, bastante. Boyet Paderes sa detalye. Pigheras kan namamayokan City Veterinary Office sa bastante paman ang supply kan sugok sa syudad ning Naga. Sigun kay Dr. Marilyn Lingua, head kan Naga City Veterinary Office, sinabi kanina sa Idesan pigbabantayan ngunyan ang avian influenza kung saan ang ibang probinsya arong kan Camarines Norte na iguaning record na kaso kan nakalis na bulan alagad na depopulate man tol sini. Sigun kay Lingua, bastante paman nga sa ngunyan ang supply kan sugok, alagan posible subot na maapektar ng pagsugok kan mga manok asin pato, urog na sa pabuto na sa summer season. Huli digdi nagpagirumdum ang opisyal sa mga livestock farmers pag-abot sa management kan sa indang mga tama na hayop. Mientras tanto, sabi man ni Lingua, na ang sulad ning Nagal Mayo manindakulang full farm, kaya halos igikan sa luwas kan sulad supply kan mga subpigi. Alagad ng lilibot naman sa mga inspektor para sa pagpabakuna kan mga hayop na yaon sa mga backyard poultry. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. CEC binukasan na ang schedule kan comics para sa inot na semestre kan 2025. Darrell Banya sa detalye. Ipinaluwas na kan Civil Service Commission digdi sa Bicol ang schedule kan computerized examination o ang COMEX para sa inot na semestre kan taon. Ang COMEX inisarong mas marikas asin madaling paagi kan eksaminasyon na liwat na ipiglansar kan Civil Service Commission digdi sa Bicol na nagtalikod na taon. Mawat kaining matabangan ang mga individual na nadidipisilan makakuha ng schedule o kaya daiman pinalad sa traditional na pen and paper test na pigigibos na 2 beses sa sarong taon. Para sa mga interesadong magkuakan sinambit ng eksaminasyon, kinakaipuhan magparehistro sa website na comex.csc5.online para daan makakuha ng slot. Ang pagpili kan slot, ini first come, first serve. Tigsabi pa kan komisyon na sulaminting 20 tukawan sana, ang bubukasan sa lambang schedule na sinambit ng eksaminasyon na para man sa professional exam, inigibuhon sa Marso 13, Marso 18 asin man sa Abril 3. Mantang sa sub-professional, gigibuhon ini sa Marso 11, asin man sa Abril 1. Pwede na ang maghiraan na schedule kayo ni, depende sa ERPO announcement kung may mga holidays asin man mga aktibidad ang sinambit ng opisina. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. TEO kan na Biragon Technology sinabing pinili nabugtakan factory ang Camarines Sur ulit sa maray na liderato kan na Camarines Sur. Uka Isminda sa detalye.
Ipinahayag ni Dr. Luconchali, ang CEO kan Beragon Technology, na pinili ni daan na probinsya ni Camarines Sur na bugtakan ka na factory sa namasakop kang interong Asia na kung saan nasambitan ng kumpanya nagigibo ni na mga makina na ginagamit tanganing makakuanin na tubig sa paginin duros nasambitan ng kumpanya ipigbugtak mismo sa indang factory sa Laukang Kapitolyo Provincial. Sigun ki Dr. Luconchali, nasambitan ng pagbugtak ni Dadigdi na pinili ang probinsya ni Camarines Sur huli sa maray na liderato ka na probinsya asin maray na mga namamayo digdi. Camsur because has a combination of very visionary leaders. So the leaders is important because if you don't find leaders that understand the needs of the people, and water is one of the most important needs, it's hard for us that we come from a different continent to make things happen. So we need to have the possibility to meet with gifted leader that recognize the importance of certain technology, and our technology that produce water from the air is one of the most important technology, and having also an idea of how to develop a region, and Camsur is developing with the new port infrastructure, the airport is working very well, so these are all things that made us choose Camsur as a province for our first assembly operation here in the Parte yan ka naging pahayag kan CEO kan Beragon na Technology, Dr. Luconchali, sa pagatubag kay ni Samidya Kasuugma. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabitol kakamping rini ang mga barata. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mon Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Mo Network News. Mabalo sa 99.1 na BBS FM Naga sa mga barata. Sa mga bulpanyato na mga barata sa lado lokal, dapat lang na dain na pagbutuhan ng mga politiko digdi sa partido, magin ang mga barangay officials na panagos na pinagulangan na pinagdadarang tabang o serbisyo ka na gobyerno provincial ka na Camarines Sur sa mga barangay digdi sa partido area. Yun niya naging na reaksyon ni Congressman Elry Villaferte, nagbabalik na gobernador sa probinsya ka na Camarines Sur. Matapos na makabot sa sayang karaman na igwanin mga alkalde at mga opisyalis kan barangay, ang pigulang pinagdadarang serbisyo kan na gobyerno probinsar alog kan na pinagkukonduktang cooperative medical dental mission. Sosogi Congressman Villaferte ang siring na mga pangyayari ang bako naman bago para sa iya. Mantang ini ang aluinang nangyayari partikularmente sa mga banuan kan na Sangay, San Jose asin Sangunyan sa banuan kan Tigaon, Camarines Sur. Pinagtanan doon ni Congressman Elry Villaferte. Pigo lang ang mga programang nasambit kan mga kalaban ninda sa politika digdi sa partido. Mantang ang mga ini ang mayo manin na pwedeng maihampang na programa sa serbisyong kapwerte. Na ribo-ribo na ang mga nagkabenepisyaran digdi sa partido area. Ang napagulang sa mga medical, dental at opta services na pinagukundukta kang cooperative medical services. Pagpapailing sa na mayonin na pagmakulog na sinan mga kalaban na sa politika sa saindan mga nasasakupan. O yan, partikan mga payag ni Congressman Elry Villaferte. Well, may nag-report naman talaga yan na yan sa San Jose. Yung mayor dyan talagang ginigibo yan. Yan sa Sangay, ngunyan sa Tigaon. Simple naman ang solusyon sa mga nagdadango. Huwag na nilang iboto yung mayor dyan, huwag na nila iboto yung congressman na kamag-anak. Dahil alam mo, inuulang nila yung mga programa na yan.
dahil wala nga silang pangtapat. Dapat sana kung kami maggawa ng medical mission na may libreng gamot, doctor, nurse, check-up, may medical van, edi dapat tapatan nila, di ba? Ngayon, since hindi nila kayang tapatan, napapasupog sila, inuulang na lang nila. Ngayon, pag inuulang nila yan, anong mensahe? Abo ni Kakampi mo. Network News. Sa ultimo niya ito na barato sarado lokal sa long matuninong na probinsya na Camarines Sur. Matuto kay niyo na panibagong recognition o kaya pagbisto na nakuha na probinsya ng Camarines Sur sa pamamayo ni Gobernador Luigi Villaferte. Sa post ni Congressman Elry Villaferte sa sayan na Facebook page, ang bagong onra na naresibi ka na probinsya ng Camarines Sur ang pagiging High Peace and Order Performing Council na ang nasabit ng rekonosimiento na pinagtaukan na DILG. Huli ka na nasabit na bagong onra na naresibi ka na probinsya ng Camarines Sur. Pinasalamatan ni Congressman Elry Villaferte, nagbabalik na gobernador ka na probinsya ng Camarines Sur. Si Gobernador Luigi Villaferte siringman ang mga naging katuwang na ahensya kan gobyerno. Arog kan ng Philippine National Police, Philippine Army, sinibapang sangakan Persa Armada kan na Pilipinas. Mga sibilyan o mga namamanwaan na nagtatangkuro sa katrangkiluhan. Iba pang law enforcement asin na civilian agencies na aktibong nagtatarabang para sa panagos-dagos na katrangkiluhan ka na probinsya ng Camarines Sur. Mga tukang inabot na po kita na oras ka na satuya na mga o pagpapaaram sa satuya po mga pagbabareta. Dito po sa Kiyam Kakampi Network News. Ngunyan po nga downin na Webes sa Petsa 27 ka na bulan na Pebrero taon 2025. Sa pangaran kan sa tuyang mga kaibanan na kakamping radyo ang DWEB Kamsur, siringman na 99.1 na BBS FM Naga. Anan sa tuyang mga pagiribalig di sa Kiyam Kakampi Partido. Sa pangaran kan na tuyang na kaibanan sa lado teknikal Chief Russell Celos. Asin sa pangaran ni kakamping Jun Bernas ang sinupon lingkod nakaibanan nindo sa pagbabareta. Rene Aurelio sa Mabalos, Marinaga.